Perform. Tapos yung pinaka-last, binuhat ko si ate girl. Pagbuhat ko kay ate girl, napautot ako ng malakas. Kay Jose Rizal, parang sa nangyayari ngayon, sa tingin mo worth it ba na inalim mo yung buhay mo sa nangyayari ngayon? Hindi ko pa ito nababanggit, yung kailangan kong i-call yung moment na kung kailangan ko bang ipa-resuscitate yung kapatid ko. Yun. Hi guys! Kumusta? Medyo iba ang atake natin ngayon. Pansin nyo naman, medyo naka-set up tayo. Huwag masyado mag-expect, low budget lang. Wala tayong kinikita pa dito. Kaya baka gusto nyo naman ang pakitain. For today, medyo nag-prepare kami ng ilang questions para makilala nyo naman kung sino ako. Plus, guys, may food tayo dito. Siyempre, ang hirap naman yung nagkikwento tapos walang pagkain, di ba? Alam niyo naman yan, halos lahat nga ng video namin may pagkain. First question, sino si Tito Flip? Ako ay baguhang vlogger. I have a corporate job. Isa akong registered nurse. Pero hindi ako practicing nurse, guys. Para naman magtanong kayo sa akin tungkol sa mga healthcare na hindi, guys. Nasa isang BPO company ako for almost 4 years. Pero kung gusto niyo akong pag-resign, basta pakitain niyo ako. Okay sa akin yun. Sino-sino ang bumubuo ng Tito Flix? Number 1, syempre, ako. Sino ba si Tito Flix? Ako. Number 2, si Resel. Kilala nyo naman ngayon. Yung halos dito na nakatira pag weekend. Syempre, dalawa kong pamangkin. Si Julian tsaka si Shobe. Guys, mga weekender people lang kami. Kasi nga, may mga corporate jobs kami. So, weekend lang talaga namin nagagawa mag-vlog kung napapansin nyo naman. Then, si Jason. Kilala nyo na si Jason. Si Jason ang ever laging nagda-drive para sa amin, guys. Kasi tamad daw mag-drive. Then, si Kat, asawa ni Jason, na hindi rin namin lagi nakakasama. Kasi, may times kasi na hindi swak yung schedule niya sa schedule namin. Kasi kami, guys, puro mga weekends off talaga kami. Si Kat kasi hindi. Then, si Don. Actually, si Don is staff siya sa bahay na naging tropa na halos. Lagi na siyang hindi pwedeng mawala si Don. Plus, kasi pag lumalabas kasi kami, lamang na si Don ang nagvi-video. Kaya guys, kapag ka ang video is laging nasa likod ko, si Don yun. Then, syempre ang nanay ko. Lumalabas ang nanay ko sa video. Pag hindi ko binanggit, magagalit ang nanay ko. Napakasilosa ng nanay ko. Yun guys, ang talagang bumubuo ng Tito Flix. May mga lumalabas na iba, syempre, mga relatives ko, iba naming friends, syempre sinasama ko yun sa video. They are really not part of the team, but syempre, they are family, they are friends. So, part siya ng buhay ni Tito Flix. Sino naging inspiration mo para mag-vlog? Yung ate ko, kapatid ko, si Jen, kasi alam niya na mahilig ako gumala. Binilhan niya ako ng GoPro. Tapos yun yung ginamit ko para ma-videoan ko kung saan ako pumupunta, saan ako naglalagalag. After nga nung nawala siya, doon ko naisipan, paunti-unti yung pag-vlog. What's one thing you know about me that others will be surprised to learn? I-generalize ko na lang. Hindi ako madamot sa mga taong close sa akin at ka-close ko. What's your funniest memory together from school, college, and work? Sa school, funniest? Member ako ng choir before. Invited yung choir ng school namin sa Asian Development Bank. And then since ako kasi guys yung pinakamalaki sa amin, so may performance kami na bubuhatin ko yung isa naming kasama. Tapos siya yung parang pinaka-centerpiece nung Medyo si ate girl, hindi siya ganun kalaki, pero siksik si ate girl. Yung sa sobrang tense na, so galit na yung namin, yung teacher namin na nagko-conduct sa amin. Plus yung may-ari ng school. Kasi nga, ang dami namin, hindi namin ma-perfect. Gagalit na siya, nagagalit na sila. And then yung huling practice, guys, sobrang tahimik na namin. Perform. Tapos yung pinaka-last, binuhat ko si ate girl. Pagbuhat ko kay ate girl, napautot ako ng malakas.
Guys, sa Asian Development Bank yun. Good thing is, practice pa lang yun. Nawala na yung galit ng VR at saka yung nagko-conduct sa amin. Sobrang nakakaya yun, guys. Pero at least na-lighten up yung mood naming lahat kasi bad trip na nga sila. So, work. Siguro funnies nakilala ko itong mga hayop na nandito. Sinasal kasi katrabaho ko before nung nag-work pa ako sa hospital. First day ko sa work, guys. Siyempre, nakaputi ako. Eh guys, medyo malaki akong tao. Andun lang ako sa nurse's station. Nakatayo lang ako, nakaganon. Endorsement na, 3 o'clock. Namating si Rizal, hindi nila ako pinapansin. Pala akala daw nila, bago daw ako residente. Sila palang magde-train sa akin. If we could take a trip anywhere, where will we go and why? Actually guys, marami kaming gustong puntahan. Kami. Ako, walang problema sa akin kahit saan. Basta kasama ko lahat ng mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko, kahit saan pa yan. If you could have a deep conversation with any historical figure, fictional character, who will it be? Ito, napag-uusapan namin ni Rizal. Happy ka ba sa naging resulta ng pagsasakripisyo mo ng buhay mo? Kung ano naman yung nangyayari ngayon. Yun lang yung tanong ko sa taong yon kay Jose Rizal. Parang, sa nangyayari ngayon, sa tingin mo worth it ba na inalim mo yung buhay mo sa nangyayari ngayon? If you had the power to change one event in your life, what would it be? Sana pinilit ko magpa-check up kapatid ko. Yun lang. What's your greatest fear and how do you manage it? Siguro yung mabawasan yung mga mahal ko sa buhay. Manage, ano naman akong choice, tanggapin na lang. Move on, makakasanayan, hindi ka talaga makaka-move on. Kung meron pang susunod, wag naman sana soon. Yun lang. How do you define happiness and have you found it? Define happiness, yun nga, very subjective guys. Para sa akin, yung simple lang naman ang gusto ko. Nakakakain kami ng gusto namin. Nakakapunta kami kung saan. Kasama ko, lalo-lalo na mga pamangkin ko, nanay ko, friends and relatives ko. Have I found my happiness? Not yet. What's the toughest decision you ever made? Oh my God, shit, babalik tayo doon. Hindi ko pa ito nababanggit. Yung kailangan kong i-call yung moment na kung kailangan ko bang iparesuscitate yung kapatid ko. Yun. What do you think happens after we die? Hindi ko alam. Sabi kasi nila, andun yung judgment day mo. Sabi ng iba, tulog ka lang, eternal rest. I don't know. Wala naman nakakaalam. Malalaman mo na lang siguro talaga yon pag talagang nawala ka na. Where do you see yourself 5 years from now? Abroad, I think. Traveling. Hindi. May mga plans kasi guys. Ayoko na muna lang sabihin, i-share. Kasi baka maudlot. If still time permits, nagvi-video pa rin ako. Nagvo-vlog. Actually guys, nagiging stress reliever kasi namin lahat to eh. Kasi parang nagvi-video kami magkakaibigan, tapos nakakalabas kasi kami. So, nagiging stress reliever namin siya. Dino-document lang namin. Future plans for Tito Flix Vlog. Basta, ginagawa lang kasi namin guys kung ano yung gusto namin. Gusto namin lumabas, gusto namin kumain, gusto namin mapuntahan kung ano yung mga bagay na, uy, may bago sa Facebook, may bago sa Instagram. So, tinatry namin yun guys, lalo-lalo na food. Well, guys, kung may masasuggest kayo, ano bang gusto nyo, mag-food review ako? Travel vlog? Wag luxury guys, wala akong pambili. We're just doing this for fun. It goes along na lang din naman kasi na napupuntahan namin yung mga gusto namin puntahan. Pero yun nga, if you have any suggestions, sabihan nyo kami kung effective ba ako as travel vlogger. Kung nakita nyo may potential ako sa ganun. Food review, kung sa tingin nyo, effective ako doon, go ahead. Give me suggestions. Kasi guys, nagbabasa ako ng comment. Like ko naman sinasabi, thank you so much sa lahat na nagsasubscribe, nanonood,
sinishare nyo. Kayo naman din talaga ang nag-help sa amin para mag-grow yung channel. Mag-grow actually yung team. Thank you very much guys. Please like, share, and subscribe sa Tito Flix. So, yun lang guys. Thank you very much and see you later.